New Year, New Me, ang peg ng karamihan sa ating ipagpasok ng 2024. Number 1, sa New Year's resolution ang magbawas ng timbang. Pero back to work na rin tayo, kaya paano nga ba natin ito ma-achieve kahit naka-work from home o nakaupo lang sa ating mga office desk? Para turuan tayo ng simple exercises, makakasama natin yan ang fitness coach na si Enzo Bunuan. Magandang gabi at welcome sa Dapat Alam Mo, Coach Enzo. Hello po, Miss Susan. Hello po sa lahat. So, para sa atin, of course, New Year, ibig sabihin nun ay back to work, pero sana din ay back to workout din. Yes. O, ito, Coach, para sa mga puso nating may trabaho from 8 a.m. to 5 p.m. Aba, hirap maisingit ang exercise. Ano ba ang tamang mindset na dapat magkaroon tayo para ma-motivate tayong mag-exercise? Being a fitness coach for half my life na din, naisip ko na ang pinaka-importanting mindset para sa fitness ay imbis na all or nothing, kailangan talaga ay all or something. Okay. All or something. Ilang oras o minuto ba ang inirekomenda mong pag-ehersisyo kada araw? Well, according po sa World Health Organization, kahit may 75 to 150 minutes kada linggo po of vigorous activity, okay na po yun. Kung hindi vigorous activity, pwede naman po ay 150 hanggang 300 minutes of moderate intensity exercise. Yan. Coach, pakita mo nga sa ating mga kapuso, gaya dito, sa harap ng laptop, anong exercises ang pwede natin gawin habang nagtatrabaho, yung nasa nakaupo at may nasa harap ng laptop or computer? Okay, so kapag nagtatrabaho po, of course, nakaupo lang tayo. Para sa akin, work time is work time. Pero kailangan din, i-mix din natin to or lagyan din natin ng balance with movement. Kasi mahirap po kung naka-station lang tayo for so long. Pero kailangan po talaga na we need to move. So, I suggest, siguro mga every 30 minutes, Tayo. pwede tayo tumayo. Tayo. Okay? Tapos, pwede tayo mag-stretching ng konti. So, Stretching. madalas kapag nakaupo tayo, ang mga nagiging tight dyan or ngawit ay yung mga hips natin. Hips, So, ang isang magandang stretch ay yung paghawak ng ating paa dito sa likod. Okay. Dito sa likod. Ganyan. Para ma-stretch yung ating hip flexors. Yan. So, isa yun sa mga nagiging tight. Isa pa ay yung ating lower back. Lower back. Which you can do naman habang nakaupo. So, upo po tayo. Okay, so I think this would feel good. Gagawin nyo lang, mag-de-4 kayo. D4. Tapos, yung opposite arm, ilagay nyo sa opposite side. Ganun. And then, mag-twist kayo. Twist. Sarap. Ayun! Spasms. Halimbawa ng coach, halimbawa nangangalay yung likod mo o kaya naman na yung mga binti. Anong exercise naman ang pwedeng gawin habang nakatayo at nagtatrabaho pa rin, gaya ng mga kasama natin. Dito uli. Okay, kung makikita po natin, ang common theme po dito ay movement. Pagdating sa posture po, sinasabi ko po ay the best posture is your next posture. So, sabihin natin, meron kayong din mga elevated desks, pwede din po kayo tumayo. And then, you can move around. And then, from time to time, perhaps kapag 30 minutes, pwede din po maglakad. Lakad. Oo. Hindi puro kain, ano. Meron din sa ating coach na work from home. Meron na rin tinatawag na ergonomic chairs and tables o mga gamit pang office design para mas maging komportable ang posture natin. Nakatutulong ba talaga ito, coach? Okay, so ako naniniwala po ako Ito yung mga ergonomic chairs. dahil nakaupo lang tayo for a good time of the day. Bobo tayo. Kailangan po komportable din tayo. That's why I do suggest a chair na it's comfortable, pero hindi po ito replacement sa movement. Okay, so even if ergonomic chair yung ginagamit natin, which is comfortable, that's nice and all, pero kailangan din ay gumagalaw din tayo every now and then. Kailangan may galaw talaga. Yung mga exercise ito, pwede ba rin gamitan ng mga simpleng equipment, lalo na sa mga taong walang gym o equipment sa kanilang bahay. Yung hawak nitong dalawang magagaling na Bote at mga backpack. Actually, kung may mga home equipment tayo, kagaya ng mga dumbbell, nakakatulong po yung mga ito. So, para sa akin, good investment siya. Subalit, para sa mga tao na wala ding mga equipment, pwede mga you ganyan. can always use water or backpacks. So, para sa reference lang po ninyo. So, ano exercise pa yan? Okay, so para sa reference ninyo, we're going to be doing 3 exercises. Okay, go. No. So, ang una ay ang lunges. So, pwede yung yakapin ang weights ninyo. Pwede bote, pwede backpack. In this case, nakahawak lang ako dito sa aking dumbbell. So, you can step backwards at magla-lunges tayo. Lunges. Natatrain nito ang ating lower body. Wow. Matagal. Pwede backpack. Pwede yung yakapin para mas balanse yung ating weight. Ayun. Okay.
Oo. So, yan yung first exercise natin. Of course, it trains the lower body. Ang daming na-hit na muscles na yan. Pangalawa, kailangan din natin ng paghatak. Hatak. Pulling, basically. So, same din. Parang dumbbell lang siya. So, pwede kayo humawak sa table Oo. or pwede din sa inyong mga thighs, sa lap ninyo. Okay. Mahulog ka dyan. Of course, kung office chair siya na may O, mga baka gulong, tumulong, medyo hindi baka siya safe. delikado ka Pero dyan, ha? Oh. kailangan stable lang po. And then you pull like pull. this. Ayun. You pull. Kaya ba? Kaya ka, Loy? Bakit ganyan? Hindi ako mo... Hindi ko. Okay. Na- At bilang fitness coach, ang tip ko po sa inyo, ang paghila ninyo galing sa elbow. Ganon. Galing sa elbow. Ayun. Ganon. Yun yung tip ko po sa inyo. Alatang hindi nag-exercise. Of course, left side, right side, kasi one side at a time siya. Oo. At panghuli, Panghuli, ang ating last exercise po ay ang push-ups. push-ups. Oh, game na. Dali, gawin na. So, siguro 5 reps tayo? Kung 5 reps tayo, okay lang? Okay. Okay. So, kung medyo advanced na kayo, of course, One. pwede yung regular push-up. Pero kung medyo beginner pa po, 3. pwede po on your knees. Boy. Kung advanced na advanced, Ganon? Ako naman. ayun. Of course, baka ma-press mga ibang. Kaya ni Anjo, masyado madali na yung regular push-up. Kailangan lagyan ng intensity din. Nako, ayan. At least madaling sundin yung mga tinuro sa atin ni Coach. Maraming salamat sa binahagi mo sa aming workout routines while working Coach Enzo. Mapausaping kalusugan, isyong pantahanan, at kahit kwento pang bata at kalalakihan, hindi ko palalampasin yan. Kay Susan Susan tayo! Susan tayo! Ito. Kapag bagong...